Nangyayari na ang pinakamatinding battle royale sa loob ng One Piece World, ang clash ng pinakamalalakas na individuals sa kanilang era. Ang laban sa gitna ng apat na pinakamalalakas na grupo, bawat isa ay may sariling goals at hinahangad sa loob ng God Valley. At habang nagaganap ang napakatinding battle royale na yon, ang pinakamalakas na sagupaan sa buong history ng kwento, kinuha ni Dragon ang pagkakataon para magnakaw ng isa sa mga devil fruits na kabilang sa mga prizes. Ito ang nagbigay sa kanya ng abilidad at kakayahan para successfully mailigtas si Shanks o possibly maging si Shamrock. Nakita na natin sa nakaraang chapter 1160, na by the end of that chapter dumating na si Garp kasama ang kanyang sariling fleet, lalo na si Bogart, ang silent demon na palaging nasa tabi ni Garp. Ang grupo ni Rax D. Sebek ay binubuo ng 11 miyembro na kasama mismo sa kanyang command. Kaido, Captain Jan, Gloriosa, ang famous hitman na si Kyo, ang Golden Lion na si Shiki, Charlotte Lenlen na inalaunang kinilala bilang Big Mom, Barbell, isang fishman, Edward Newgate na kinalaunan kinilala bilang Whitebeard, Stacy at Stansen. Kung papansinin ninyo, wala dito si Ochoku dahil siya ang naging traitor at dahilan kung bakit nakidnap ang crown jewel ng Hachinosu Island na si Shaki. Ang grupo ni Goldie Roger naman ay kinabibilangan ng kanyang kaliwat kanang kamay na sina Rayleigh at Gaban at marami pang iba tulad ni Douglas Bullet, bagamat hindi 100% confirmed kung siya nga iyon, makikita ang resemblance. Isa sa mga hindi na isama sa flashback ni Sengoku, ngunit ngayon ay ipinapakita ay ang Holy Knights. Binubuo sila ng 7 miyembro. Pinamumunuan ng kanilang chief at leader na si Figarland Garling. 2 sa kanila ay nakita na natin sa kasalukuyang Elbaf Arc, Summers at Killingham. Kasama rin si Gunko, na nakita nating nagpa-participate bilang representative ng isang major family ng Celestial Dragons. Pero para sa specific panel na nag-feature ng mga miyembro ng Holy Knights, bakit wala siya rito? Possible bang sa moment na ito ay hindi pa talaga siya official na miyembro ng Holy Knights at nagsisilbi lamang bilang attendant o tagapagsilbi ni Imusama? Kahit hindi natin i-assume, alam nating nakita siya mismo sa Flower Garden sa loob ng kwarto ni Imusama nang bumisita roon sina Sabo. Ang iba pang mga miyembro na ipinakita ay isang babae na may hawak ng lansa, isang babae na may hawak ng napakalaking cup at rifle, at isang napakalaking halimaw, tila isang yeti, maaring fishman, pero dahil may pakpak, hindi sigurado. Malamang isang creature o race mula sa underworld na nakuha ni Imusama. Kahit magkakaiba ang purpose at layunin ng mga grupong ito sa pagpunta sa God Valley, dahil sa coincidence ng pagtitipon nila, naganap ang pinakamalaking insidente sa history na kailangang burahin ng world government. Ito ang pinakamatinding battle royale sa panahong iyon. Isipin nyo, naroon si Kaido, naroon si Whitebeard at sa edad pa lang niya noon, yumanig na siya ng buong isla gamit ang kanyang lakas. Paano pa ngayon kung sama-sama silang lahat bilang miyembro ng Rox Crew? Hindi rin maikakalila na maging sina Rax D. Sebek at Goldie Roger ay ina-acknowledge kung gaano kalakas si Garp. Nakita natin na pareho silang pinagpawisan nang malaman nilang dumating na ang fleet ni Garp sa God Valley. Dahil naroon na ang 3 legends ng era na iyon, si Garp, si Roger at si Rax, posible na inaasahan na nilang mawawasak at lulubog ang buong God Valley. Kaya hindi na nakakapagtataka kung bakit maraming Marines ang iniisip na baka doon na sila mamamatay, na wala na silang pag-asang makasurvive kahit makaalis pa sila sa isla. Dito rin ba natin makikita kung sino talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalaking scar, isang peklat sa harap ng katawan ni Whitebeard? Honestly, mula pa noon iniisip natin na iyon ay gawa ni Figarland Garling. Walang kahit anong confirmation o detalye na nagsasabi nito. Pero nabanggit mismo ni Whitebeard nang makita niya si Shanks na kapag tinitingnan niya ang mukha nito, ay muling bumabalik ang kirot ng kanyang mga peklat. Sino ba ang kamukha ni Shanks? Walang iba kundi ang kanyang ama, si Garling. Kaya mataas ang posibilidad na si Garling nga ang dahilan ng peklat na iyon. Posible ring makita natin ang sagot sa nalalapit na laban na siguradong magiging interesting dahil hindi pa natin nakikitang makipaglaban ng seryoso si Garling bilang chief at leader ng Holy Knights. For sure napakalakas nito. Sa ngayon kasi, nakita lang natin siyang pumapatay ng mga alipin.
hindi lumalaban sa mga totoong combatants na kasing bigat niya. Another thing na maraming naka-overlook, maaring dumating din ng Gorosei sa mismong God Valley incident. Posibleng sa mga susunod na chapter ay mag-appear sila, lalo na't nakita natin sa tournament panel na naroon si Jay Garcia Saturn. May maliit na panel kung saang pinupuri niya si Garling sa nagawa nitong discovery at paghahanap ng ilang miyembro ng D-Clan. Bukod pa rito, base sa nakaraan, habang nagaganap ang invasion sa Elbaf, parang familiar si Gaban sa haki na nirelease ni Gungko, isang haki na sinapian at ginagamit mismo ni Imo Sama. Kung marerecognize ito ni Gaban, mataas ang posibilidad na nag-appear din si Imo sa God Valley incident. Ibig sabihin, ang mga grupong nakita natin, ang Holy Knights, ang grupo ni Roger, ang grupo ni Rox, at ang fleet ni Garp ay hindi pa talaga ang buong puwersa na lumaban doon. Posibleng maging ang Gorosei at si Imo mismo ay naroon din. It is completely valid, especially dahil si Sebek mismo ay nagbanta kay Imo na babalikan niya ito. Natural, gagawa ng paraan si Imo at ito ang perfect chance para patayin at pasimpleng i-execute si Sebek nang hindi inilalabas ang pangalan niya sa history. Lalo na't napakaraming big shots ang naroon, including the future Pirate King na si Roger. Although sa point na ito ay hindi pa alam ni Imo o ng kahit sino sa verse, maliban kay Harald, na may asawa at anak si Sebek sa loob ng God Valley Tournament, for sure darating ang panahon na gagamitin iyon ng world government para pabagsakin siya. Dahil iyon lamang ang tunay na weakness ni Sebek. Kung iisipin ninyo, mataas ang posibilidad na ang kwento ni Sengoku tungkol sa kung paano namatay si Sebek ay isang propaganda lamang ng world government. Isang paraan para pagtakpan kung ano talaga ang nangyari sa God Valley incident. At by the next chapter, malalaman na natin talaga kung ano ang nag-take place, kung paano namatay si Sebek, at kung sino ba ang magkaalyado o magkaaway. Pinagtulungan ba nila si Sebek o tinulungan nila siya laban sa Holy Knights, kay Imo Sama at sa Gorosei? At dito na natin tatapusin ang ating malupit na discussion tungkol sa God Valley incident. Ano sa tingin ninyo mga ka-One Piece? Si Garling nga ba ang dahilan ng peklat ni Whitebeard? At posible bang lumitaw mismo si Imo at ang Gorosei sa insidente ito? Kung may theories kayo o dagdag na insights, i-share nyo yan sa comment section sa baba dahil gusto ko ring marinig ang opinion ninyo. Huwag kalimutan na i-like ang video, i-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating malulupit na One Piece chapter reviews. Maraming salamat sa panonood. This is Mr. AI Anime and see you again sa next video.